Hello po, Sir Jax. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Manuel. Hindi ako relihiyosong tao, pero naniniwala ako sa utang. Hindi po utang na pera, kung hindi utang ng buhay. 3 taon na ang nakakalipas nang muntik na akong mamatay sa isang aksidente. Wasak ang sasakyan ko, durog ang harapan at isang malaking himala talaga na nabuhay pa ako. Kung ilang segundo pa siguro ang lumipas, siguro patay na ako ngayon. Pero nakaligtas ako, nagawa kong mabuhay. Gasgas lang ang natamo ko at konting sugat. Maging ang mga nag-rescue sa akin ay nagulat din sa naabutan nila. Sabi ng nanay ko, milagro daw ang nangyari sa akin. Nangyari po ang aksidente na yon ilang linggo lang bago pumasok ang Semana Santa. Kaya naman kasabay ng pagpapagaling ko ay gumawa ako ng panata. Tuwing Biyernes Santo, sasama ako sa isang pinitensya. Magpapapalo, magdurusa para kahit papaano mabayaran ko ang buhay na hindi dapat sa akin. Unang taon po ng penitensya ko, mahina pa ako. Konting palo lang ang kaya ko at konting dugo lang ang lumalabas sa likod ko. Pagsapit ng 2 taon, mas matindi. Ramdam ko na ang sakit, pero kinakaya ko para sa debosyon at panata ko. Pagdating ng 3 taon, doon nag-iba ang lahat. Katulad ng nakasanayan ko, umuwi ako ng probinsya ng gabi ng Huwebes Santo. Madaling araw pa lang ng Biyernes Santo ay gising na ako. Hinanda ko ang mga kakailanganing gamit at hinihintay ko na lamang dumaan ang mga kasama kong magpapanata at magpipinitensya. Tahimik ang baryo noon. Pero sa malayo, naririnig ko na ang paghampas ng latigo sa balat ng mga kasama ko. Pagkarinig ko noon ay nagtanggal agad ako ng damit pang itaas. Hubad ang itaas ng katawan at tanging tela lamang ang nakabalot sa ulo ko at mayroong butas sa tapat ng 2 mata at bibig ko. Sinusuot talaga ito para hindi kami makilala. Ganito talaga ang pinitensya. Hindi pangalan o mukha namin ang mahalaga, kung hindi ang kasalanang nais naming talikuran. Lumabas ako ng bahay. Habang papunta ako sa kalsada kung saan nagtitipon ang mga pinitente, ay napansin ko agad na kakaiba ang hangin sa paligid. Mabigat ito, mainit, pero parang may malamig na humahalo. Pagkarating ko sa grupo, marami na ang nakapila. Mga lalaking nakayuko at may mga hawak na latigo. Karamihan sa mga latigong ito ay gawa po sa lubid. May pako o mayroong mga matutulis na blade sa dulo. Habang kami ay nasa gitna ng paglalakad, wala nagsasalita at walang nag-uusap noon. Tanging tunog lamang ng paghampas ang maririnig mo at mahinang daing ng mga nagpipinitensya. Sumali na ako. Kinuha ko ang latigo at nagsimula ng hatawin ang likod ko. Unang palo, makirot agad. Pangalawang palo, mas malalim ang sugat na naiwan. Pangatlo, nararamdaman ko ng mayroong dugong tumutulo. Pinikit ko ang mata ko. Tinanggap ko ang sakit dahil para ito sa utang ng pangalawang buhay na natanggap ko. Pero habang tumatagal, may napansin ako, Sir Jax. Hindi lahat ng kasama namin ay gumagalaw katulad ng normal na tao. Mayroong isang partikular na tao sa unahan namin. Mas matangkad at mas payat siya kaysa sa iba. Tapos kakaiba pa siya gumalaw. Hindi kasi siya tumitigil sa paghahampas. Habang kami humihinto paminsan-minsan para huminga, siya talaga hindi. Tuloy-tuloy lang siya sa ginagawa niyang paghampas sa kanyang likod.
Wala talaga siyang pahinga at tigil. Para bang hindi siya nasasaktan o napapagod sa ginagawa niya. Napatingin na tuloy ako sa likod niya at doon ko nakita. Hindi lang puro sugat ang likod niya. Bukas na ito. Parang hinati dahil halos makita mo na ang buto at laman nito sa loob. At sa bawat palo niya sa sarili niya, mas bumubukas pa ang laman. Sa ganoong itsura ng sugat niya, dapat matagal na siyang patay. Pero gumagalaw pa rin siya. Napatingin ako sa katabi ko at nagsalita ng, "Hoy, pre! Sino yun?" Pero hindi sumagot yung kasama ko. Nakatitig lang siya sa lupa. "Hoy, pre! Ano ba yun? Bakit hindi siya tumitigil sa paghahampas sa likod niya?" Huwag kang titingin. Huwag mo siyang pansinin, hayaan mo lang siya. Mahina niyang sagot sa akin. "Bakit? Baka mamaya mamatay na yan dyan sa kakahado sa likod niya." Basta huwag. Huwag mo siyang lalapitan o huwag kang titingin sa kanya. Pero hindi ako nakinig. Naglakad ako palapit doon sa lalaking bukas ang laman sa likod. Hindi ko alam kung bakit pero habang lumalapit ako, mas lumalakas ang tunog ng palo niya. Mas malalim, mas mabigat at mas malakas. Hanggang sa tumigil siya. Tahimik lang siya at dahan-dahan siyang humarap sa akin. Napalunok ako ng laway. Nakita kong natatakpan ang mukha niya ng tela. Pero nakikita ko ring mayroong tumutulo sa ilalim nito. Maraming dugo ang tumutulo. Ngayon ka lang ba sumali dito sa penitensya? Tanong niya sa akin. Bali, hindi po pero baguhan pa lang po ako. 3 taon pa lang po kasi ako dito eh. Sagot ko sa kanya. Tumango siya sa akin at nagsalita ng, 3? Opo, 3 taon po. Lumapit pa siya sa akin. Dito ay naamoy ko ang dugo. Yung dugong tumutulo mula sa kanyang mukha. Malansa ito. Tapos nagsalita ulit siya sa akin ng, Hindi ka pa bayad. Hindi sapat ang 3 taon. Panata ko lang po. Panata? Biglang lumakas ang boses niya. At sa muling pagtitig ko pa sa kanya, doon ko na napansin na wala siyang mga mata. Sa ilalim ng tela, bakas ang hukay ng mata. Talagang wala. Para bang hinukay yung mata niya at naiwan lang ito na blanko. Akala mo sapat na yan. Napaatras ako sa sinabi niya. Sinabi pa niya sa akin na utang ko raw ang buhay ko. Ilang sandali lang, unti-unti niyang tinataas ang latigo niya. Mas mahaba na ito, mas madugo at mas mabigat. Tapos nagsalita ulit siya ng, At ako ang maniningil. Biglang nag-iba ang paligid. Yung ibang nagpipinitensya, hindi na sila normal. Unti-unti silang tumigil at sabay-sabay silang humarap sa akin. Lahat sila, nakita kong walang mata. Tapos nagsalita sila ng, Hindi ka babayad, hindi ka babayad, hindi ka babayad. Paulit-ulit lang sinasabi yun, parang isang dasal. Tumakbo ako. Iniwan ko ang latigo ko. Hindi ko na inisip ang panata. Basta ang mahalaga makatakbo lang ako. Pero kahit saan ako tumakbo, nakikita kong nandoon siya. Nandoon yung matangkad na payat na lalaki. Sa gilid ng kalsada, sa likod ng mga bahay, sa harap ko, sa likod ko. Hanggang sa may humampas sa likod ko. Napahandusay ako sa lupa. Sumigaw ako dahil sa sobrang sakit. Nararamdaman kong mainit ang dugo na dumadaloy sa likod ko. Ilang beses ko pang naramdaman ang palo ng latigo sa likod ko bago pa ako tuluyang nawalan ng malay. Pagagising ko, Sir Jax, nasa bahay na ako. Nakahiga.
Balot ng benda ang likod ko. Nasa tabi ko noon ang nanay ko. Tapos nagsalita siya ng, Anak, anong nangyari sa'yo? hindi ako nakapagsalita agad sa kanya. Natagpuan ka namin sa kalsada. Duguan. Walang malay. May tumawag sa amin at sinabing bigla ka na lang daw tumakbo ng mabilis habang nagpipinitensya ka. Takot na takot ka daw base sa tono ng boses mo at base sa pagtakbo mo. Dahan-dahan akong napahawak sa likod ko noong marinig ko ang sinabi ng nanay ko sa akin. Masakit ang likod ko, pero may kakaiba. Parang mas malalim ang sugat kaysa sa dati. Noong araw na yon, natuklasan ko sa mga kasama ko sa pinitensya na mayroon palang isang lalaki ang nagpipinitensya dati ang namatay dahil sa labis na sugat na nakuha niya mula sa latigo. Simula noon ay nagpapakita ito sa mismong lupo ng nagpipinitensya. May ilang nakakakita at may ilan din namang pinapabayaan lamang ito. Kasi kapag pinansin mo daw, siguradong mawawala ka sa sarili mo at katulad ng nangyari sa akin, ay makikita mo at mararamdaman mo mismo ang sakit ng latigo niya. Patuloy pa rin niyang ginagawa ang panatang kanyang nakasanayan noong siya ay nabubuhay pa. Magandang araw sa iyo, Sir Jax, at sa lahat ng tagapakinig mo. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo at hindi ko makakalimutan ang Semana Santa noong ako'y nasa kolehiyo pa. Nagpasya kaming magkakaibigan na magbakasyon noon sa probinsya ng lola ko sa may Quezon. Tahimik ang lugar, malayo sa ingay ng syudad at perpekto sana para sa isang linggong pagmumuni-muni. Pero ang kapayapaan na aming hinahanap ay napalitan ng isang bangungot na hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa akin. Nagsimula ang lahat noong Miyerkules Santo. Ang lakas ng tawa ko noon, ganoon din ang mga kasama ko. Habang naglalakad kami sa isang lumang kalsada patungo sa simbahan para sa bisita iglesia, may naamoy akong kakaiba sa isang lumang sementeryo. Tapos sa hindi kalayuan ay may napansin akong isang matandang babae na nakatayo sa isa sa mga puntod. Tiningnan ko pa ito ng matagal kasi nakatitig ito sa amin. Tapos yung amoy, bigla na lamang itong tumapang at parang kumapit na sa ilong ko. Hindi lamang ito basta amoy ng bulaklak, hindi rin ito amoy ng isang lupa. Ito ay isang matamis ngunit nakakasulasok na amoy na parang pinaghalong bulok na laman at matamis na insenso. Kaya naman, nagtanong na ako sa mga kasama ko kung naaamoy din ba nila yung parehas na amoy na nalalanghap ko. Pero wala silang napansin o wala silang naaamoy. Pinagtawanan pa nga nila ako at sinabing baka gutom lang ako o sadyang sensitibo lang ang ilong ko. Kinabukasan naman, Huwebes Santo. Mas lumakas ang amoy sa paligid. Para bang sumusunod ang amoy na ito sa akin. Kahit saan ako magpunta, nandoon ang halimuyak. Sa loob ng bahay, sa bakuran, maging sa loob ng simbahan. Dahil dito, nagsimula akong makaramdam ng takot. Hindi ko maintindihan kung bakit ako lang ang nakakaamoy nito at hindi ito naaamoy ng mga kasama ko. Sinubukan ko magpanggap na wala akong naamoy. Pero habang tumatagal, ang amoy ay unti-unting kumakapit sa aking balat, sa aking buhok at sa aking damit. Pakiramdam ko na nga noon ay ako na mismo o sa akin na mismo nang gagaling ang amoy. Pagsapit ng Biyernes Santo, ang pinakamadilim na araw ng Semana Santa, nagising ako nang mayroong matinding lagnat. Ang amoy noong mga oras na yon ay hindi pa rin nawawala sa paligid ko. Ang mas nakakabahala pa nun, yung amoy ay parang nanggagaling na sa loob ng aking lalamunan. Para akong nalulunod sa matamis na bulok.
Nakita ko ang sarili ko sa salamin at nagulat ako sa aking nakita. Ang aking mga mata ay namumula at ang aking balat ay tila nagiging kulay abo. Hindi ako makakain, hindi makatulog, tapos kumakati pa yung lalamunan ko. Dahil sa mga nangyayari sa akin ay nagpasya akong lumabas ng bahay. Kahit na mahina ang aking katawan, ay tumuloy pa rin ako. Kailangan kong malaman kung ano ang pinagmumulan ng amoy na ito. Naglakad ako patungo sa lumang sementeryo kung saan kami nanggaling noong Miyerkules Santo. Noon ko lang din naalala na ang sementeryong ito ay matagal nang sinasabing pinamumugaran ng mga engkanto, masamang maligno at mga entidad na ayaw magpagambala. Habang papalapit ako, lalong lumalakas ang amoy at tumatapang na naman ito. Naglakad ako papasok sa sementeryo at sa gitna nito, sa ilalim ng isang malaking puno ng sampalok, nakita ko ang isang lumang puntod. Mayroong nakasulat na pangalan dito pero hindi ko mabasa dahil sa kapal ng lumot at dumi nito. Pero isa lang ang sigurado ako. Ang amoy ay nagmumula doon. Bigla akong nakaramdam ng matinding lamig at kasabay nito ay isang malakas na hangin na tila humahagod sa aking kaluluwa. Hanggang sa narinig ko ang isang tinig. Malalim ito at puno ng hinanakit na bumubulong sa aking tenga. Hindi ko maintindihan ang mga salita pero ang pakiramdam ko ay malinaw. Galit ito at naghahanap ng paghihiganti. Tumakbo ako. Tumakbo ako ng buong lakas pabalik sa bahay ng lola ko pero ang amoy ay sumusunod pa rin sa akin at ang tinig ay patuloy na bumubulong. Nakatingin sa akin ang mga taong nadaraanan ko. May halong takot at pagtataka sa mga mukha nila. Lalo pa at nakita nila akong nanggaling sa lumang sementeryo. Pagkarating ko sa bahay, hinimatay ako bigla. Alam niyo ba na nagising ako? Linggo na ng pagkabuhay. Nagising ako sa isang ospital. Sinabi ng lola ko na nakita nila akong walang malay sa loob ng bahay at mayroon ng matinding lagnat. Umuungo lamang daw ako noon pero hindi ako nagigising. Pero ang labis na pinagtataka ko noon, Sir Jax, ay nawala na yung amoy. Wala na rin yung bulong. Pero yung takot ay nanatili sa akin. Hanggang ngayon, tuwing Semana Santa, lalo na kapag Biyernes Santo, nararamdaman ko ang lamig at parang naaamoy ko ulit ang matamis ngunit nakakasulasok na halamuyak ng kamatayan. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin pero alam kong may nakita ako at may nakasama ako sa lumang sementeryo na hindi ko na nais makita o makasama pang muli. Hello, Sir Jax. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Dondon. Mayroon lang po akong nais na ikwento sa inyo. Malapit na po kasi ang mahal na araw kaya naalala ko na naman ito. Mayroong isang pangyayari po kasi noong Semana Santa na hindi ko makakalimutan. Ito ay nangyari noong ako ay bata pa. Siguro mga nasa 10 taong gulang ako noon. Lumaki po ako sa isang maliit na baryo sa Batangas kung saan ang tradisyon ng Semana Santa ay napakalalim. Bawat taon, ginaganap ang isang prosesyon ng penitensya kung saan ang mga deboto ay naglalakad ng nakayapak at ang iba naman ay nagpapalo ng likod ng panghagupit na mayroong kasamang blade hanggang sa dumugo ang balat nila. Hindi lang yun, kasi mayroon ding mga taong nais magpapako mismo sa krus. Nakakatakot tingnan ito para sa isang bata, pero bahagi na ito ng aming kasaysayan at buhay. Hanggang isang araw, isang Biyernes Santo, habang nagaganap ang prosesyon, napansin ko ang isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng kalsada.
Hindi pamilyar ang mukha niya sa akin. At sa tingin ko ay hindi rin siya taga rito sa lugar namin. Nakasuot po siya ng isang lumang barong Tagalog at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagod. Ang pinakang nakapagtataka ay ang kanyang mga mata. Malalim ito, itim na itim at tila walang buhay na parang nakakita na ng libu-libong taon na pagdurusa. Habang papalapit ang prosesyon, nakita kong unti-unting lumuluha ang matanda. Pero walang tunog ang kanyang pag-iyak. Nakatitig lang ako sa kanya. Naramdaman ko ang kakaibang pagkabahala habang nakatingin ang mga mata ko sa kanya. Gusto ko siyang lapitan pero may pumipigil din sa akin na gawin ito. Para bang may nagsasabi sa akin na lumayo ako sa matandang lalaki na yun. Pero wala. Napangunahan ako ng aking awa. Nang dumaan ang imahe ng Nazareno sa tapat niya, bigla siyang lumuhod at nagsimulang bumulong ng mga salita. Ang kanyang tinig ay parang kaluskos ng tuyong dahon. Halos hindi marinig pero puno ng pighati at pag-iyak. Pagkatapos ng prosesyon, hinanap ko ang matanda. Pero wala na siya. Nagtanong ako sa mga kapitbahay kung sino siya, ngunit wala ring nakakakilala sa kanya at walang nakakita sa kanya. Sinabi ng lola ko na baka isa lang daw iyon sa mga deboto na galing sa ibang lugar. Pero ang kanyang mga mata ay hindi ko makakalimutan. Ang lungkot na nakita ko doon ay hindi pangkaraniwan. Kinabukasan, Sabado de Gloria. Nagising ako sa isang kakaibang pakiramdam. Parang mayroong malamig na hangin sa loob ng aming bahay. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko ang lola ko na nagdarasal sa harap ng altar. Pero ito ang bagay na kinatakutan ko. Kasi Sir Jax, sa likod niya may nakita akong isang tao. Nakita ko ulit yung matandang lalaki na nasa prosesyon noong Biyernes Santo. Nakatayo siya roon, nakatingin sa akin, at sa pagkakataong ito, mayroon ng ngiti sa kanyang labi. Pero ang ngiti na yon ay hindi nagbigay sa akin ng kapanatagan. Ito ay isang ngiting puno ng kalungkutan na parang nagpapaalam. Bigla siyang naglaho na parang usok. Nagsimula akong umiyak at nilapitan ako ng lola ko. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko at ang kanyang mukha ay namutla. Sinabi niya sa akin na baka raw kaluluwa iyon ng isang taong hindi pa nakakatagpo ng kapayapaan na naghahanap ng pagtubos sa Semana Santa. Kaya naman kinuwento ko kay lola ang itsura ng matandang lalaki na nakita ko. At dito mas nagulat, namutla at biglang napaiyak si lola. Sinabi niya na baka raw nakita ko ang paglisan at paghahanap ng kapayapaan ng kanyang kapatid na nakulong noon sa kulungan at hindi na nakalaya pa. Namatay daw ito bago pa ako isilang. Sir Jax, mula noon tuwing Semana Santa, lalo na kapag Sabado de Gloria, hindi ko maiwasang isipin ang matandang iyon na kapatid pala ni lola. Ang kanyang mga mata, ang kanyang ngiti at ang kanyang biglaang paglaho. Hindi ko alam kung nasaan na siya o kung nasa magandang kalagayan na ba siya ngayon. Pero ang karanasan na yun ay nagturo sa akin na ang Semana Santa ay hindi lamang tungkol sa paggunita sa pagpapakasakit ni Kristo, kung hindi pati na rin sa paghahanap ng pagtubos ng mga kaluluwang ligaw at hindi matahimik. At sa tuwing nakakita ako ng isang taong malungkot, naiisip ko ang lolo ko at umaasa ako na sana ay natagpuan na niya ang kanyang kapayapaan sa labas ng mundong ito. Magandang araw po sa lahat.
Ako po si Ramil at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong nakaraang taon lamang. Nangyari ito sa isang lumang bahay na inupahan namin ng aking pamilya para ipagdiwang ang Semana Santa. Gusto kasi naming makaranas ng kakaibang bakasyon noon. Malayo sa karaniwang beach o resort kasi yun nilang lagi ang ginagawa namin tuwing sumasapit ang Holy Week. Sa paghahanap namin sa Blue App, nakita namin ng isang bahay sa isang online listing. Isang ancestral house sa isang liblib na bayan sa may Laguna. Mayroon itong malaking bakuran at sa itsura pa lamang ng bahay, malalaman mo nang mayroong sariling kasaysayan ito. Akala namin magiging perpekto ito para sa isang tahimik at makabuluhang Semana Santa. Pero nagkamali kami. Pagdating pa lang namin doon mismo sa bahay, namangha agad kami sa ganda nito. Hindi kasi ito yung tipo ng bahay na kakatakutan mo kasi makikita mong kahit papaano ay naaalagaan ito ng maayos. Kaso parang may kulang. Ang bahay ay napakalaki pero parang wala itong buhay. Ang mga lumang kasangkapan ay nababalutan ng alikabok at ang amoy ng luma at halumigmig ng hangin ay bumabalot sa bawat sulok. Naisip ko noon na sa labas lang pala ito mukhang malinis, pero pagdating sa loob ay parang walang nag-aalaga o naglilinis. Nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa amin noong Miyerkules Santo. Habang naghahanda kami ng hapunan, narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa itaas ng bahay. Para bang mayroong naglalakad. Pero alam kong ako lang ang nasa ibaba. Tinanong ko ang asawa ko kung may umaakit ba sa mga anak namin sa itaas, pero ang sabi niya ay wala daw. Pinilit kong isipin na baka pusa lang o daga ito. Pero iba kasi ang naririnig ko. Parang ang tunog ay parang yapak ng tao. Kinabukasan naman pagsapit ng Huwebes Santo, mas lumala ang mga pangyayari. Habang ako kasi ay natutulog, bigla akong nagising sa isang malamig na simoy ng hangin. Pagdilat ko, nakita ko ang isang anino na nakatayo sa dulo ng aming kama. Hindi ko maaninag ang mukha nito pero noong una nga ay tinawag ko pa ang pangalan ng asawa ko kasi inakala ko talaga na baka siya yun. Pero noong makapa at mahawakan ko ang misis ko, nakatabi ko pa din sa higaan. Dito na nagbago ang pakiramdam ko. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na tunog o tinig sa aking lalamunan. Nais kong gumalaw at kalabitin ang asawa ko pero parang pinipigilan ako ng isang hindi nakikitang puwersa. Ilang sandali lang, naglaho yung anino na nakikita ko at doon lamang ako nakahinga ng maluwag. Nagising ang asawa ko dahil sa lalim ng paghinga ko at nakita niyang sobra ang pagpapawis ko. Pagsapit ng Biyernes Santo, nagpasya akong mag-isa na lang sa bahay muna kasi hindi na rin maganda ang takbo ng pakiramdam ko. Ang aking asawa naman at mga anak ay nagpunta sa simbahan para dumalo sa misa sa Biyernes Santo. Habang nagbabasa ako ng libro sa sala, narinig ko ang isang malakas na kalabog mula sa may kusina. Parang may nagbagsakang mga gamit. Agad akong tumayo at pagpunta ko doon, nakita akong nakabukas ang lahat ng cabinet at nakakalat sa sahig ang mga basag na plato at baso. Pero paano nangyari yun? Walang tao sa kusina at ako lang ang naiwan sa loob ng bahay. Nagsimula na akong matakot. Hindi na ito pusa o daga lamang. Mayroong kakaibang nangyayari sa bahay na ito. Lumabas agad ako at tinawag ko ang caretaker ng bahay na yun. Pinakita ko sa kanya ang mga nangyari at maging siya ay nagulat din sa mga nakita. Nagsimula akong magtanong sa kanya tungkol sa kasaysayan ng bahay at kung bakit nangyayari sa akin to. Noong una ay hindi pa siya nagsasalita.
Pero dahil na rin sa pangungulit ko ay napilitan siyang ikwento ang isang bagay. Pasensya na ho kayo sir kung nagambala o natakot kayo nang nakatira dito. Sa totoo lang, akala namin ay maayos na ang bahay na ito. Sa dami na kasi ng albularyo na tumingin dito ay inakala namin na wala na ang nagpaparamdam. Kaya iniisip namin ng anak ko na i-book ang lugar bilang bakasyonan para may pagkakitaan naman kami. Pero wala pala. Nandito pa rin pala siya. Wika ng caretaker sa akin. Naglakad ang matandang caretaker sa loob ng kwarto kung saan kami natutulog ng misis ko. Sa isang nakadagong drawer sa silid aklatan ay may kinuha siyang isang maliit na kumpol ng papel. Nakasulat doon ang kwento ng isang dalaga na nagpakamatay sa bahay na iyon noong panahon pa ng Hapon. Siya raw ay pinahirapan at ginahasa ng mga sundalong Hapon at dahil sa kahihiyan, nagpakamatay siya sa mismong Biyernes Santo. Ang kanyang kaluluwa ay nanatili sa bahay, naghahanap ng katarungan at kapayapaan at mas lalong nagpaparamdam sa tuwing sasapit ang araw ng Biyernes Santo. Tinanong ko yung caretaker kung nasaan yung orihinal na may-ari ng bahay. Ang sabi niya sa akin ay nasa ibang bansa na raw at doon piniling tumira. Hindi muna kami umalis ng bahay na yun. Napag-usapan na kasi namin ng caretaker na hanggang Sabado de Gloria na lamang kami imbes na linggo ng pagkabuhay. Nang gabing iyon, bago kami matulog ng asawa ko at ng mga anak ko, pinili kong magdasal kasama sila. Naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humahaplos sa aking mukha. Pagdilat ko, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa tabi ng aking kama. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi siya nagsalita, pero ang kanyang mga mata ay tila nagsasabi ng kanyang kwento. Naramdaman ko ang kanyang sakit, ang kanyang pighati. Hindi ako natakot. Sa halip nakaramdam ako ng awa. Nagpatuloy ako sa aking pagdarasal at ipinagdasal ko ang kaluluwa ng babaeng ito. Pagkatapos nga ng Sabado de Gloria, umalis kami sa bahay na yun. Hindi ko na sinabi sa aking pamilya ang lahat ng aking naranasan, pero ang alaala ng dalaga ay nanatili sa akin. Simula noon, Sir Jax, pinili ko na lamang na magdiwang ng Holy Week sa bahay. Magandang araw po sa lahat ng nakikinig sa kwentong ito at sa lahat ng subscriber ninyo. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo na hindi ko makakalimutan na nangyari noong Semana Santa. Taong 1998. High school po ako noon. Ako nga po pala si Janus at ito ang aking kwento. Kami ng aking mga kaibigan ay mahilig mag-camping. At naisipan nga naming subukan ng isang bagong lugar. Isa itong liblib na kagubatan sa paanan ng bundok na malapit sa aming bayan. Sabi ng iilang nakatira doon, may mga engkanto raw sa gubat na pupuntahan namin at hindi raw dapat namin puntahan ito lalo na kapag Semana Santa dahil patay daw ang Diyos. Pero dahil sa aming pagiging mapusok at adventurous, hindi namin pinansin ito at piniling magpatuloy sa aming gagawin. Nagsimula ang aming camping noong Miyerkules Santo. Masaya kami, nagkukwentuhan, nagtatawanan at nag-iihaw ng pagkain. Tahimik naman yung buong araw hanggang sa sumapit ang gabi. Noong gabing yun, ang tanging maririnig mo lamang ay ang mga huni ng mga kuliglig at ang simoy ng hangin. Pero habang papalalim ang gabi, nagsimula akong makarinig ng mga kakaibang bagay. Isang mahinang bulong na parang may tumatawag sa aking pangalan. Sinaway ko pa ang ilan sa mga kasamahan ko noon kasi iniisip ko na baka sila lang yung tumatawag sa akin at pinagtitripan ako. Pero walang sumagot ni isa sa kanila. Pagsapit ng Huwebes Santo,
mas lalong lumakas yung bulong na naririnig ko. Hindi na lang ito mahina, kung hindi parang malapit na sa akin. Dahil dito ay nagsimula na akong makaramdam ng takot. Hindi ko maintindihan kung bakit ako lang ang nakakarinig nito. Tinanong ko ang mga kaibigan ko, pero sabi nila wala raw silang naririnig. Pagsapit ng Biyernes Santo, ang pinakamadilim na araw ng Semana Santa, nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa isang malakas na bulong. Hindi na ito tumatawag sa aking pangalan, kung hindi parang may sinasabi na. Hindi ko maintindihan ang mga salita, pero ang tono niya ay may kasamang galit. Nagsimula akong manginig sa sobrang takot noon. Gusto kong gisingin yung mga kaibigan ko pero parang may pumipigil sa akin. Bigla akong naramdaman ng isang malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa likod ko. Ang kanyang mukha ay balot ng buhok at ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa dilim. Hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang presensya ay sapat na para manginig ako sa takot. Nakatingin lang ako sa kanya. Hindi makakilos ang katawan at kahit yung dulo ng daliri ko sa paa ay hindi ko man lang magawang utusan na gumalaw. Ilang sandali pa ay nagsimula siyang maglakad papalayo sa akin at parang may isang malakas na pwersa na humihila sa akin na sumunod sa kanya kung saan man siya pupunta. Naglakad kami na naglakad, papalalim ng palalim sa loob ng kagubatan. Ang bulong ay lalong lumalakas at ngayon ay parang naiintindihan ko na ang mga salitang ito. Ito pala ay isang kwento ng paghihiganti ng isang babae na pinatay sa kagubatan na iyon noong Semana Santa. At ang kanyang kaluluwa ay hindi pa nakakatagpo ng kapayapaan. Nakarating kami sa isang patag at madamong lugar. Sa paglalakad ko pa ay may nakita akong isang kalansay o buto ng tao. Ang babae ay tumayo sa harap ng mga buto at nagsimulang umiyak. Ang kanyang pag-iyak ay puno ng pighati na parang nagpapaalam. Bigla siya naglaho. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng kagubatang iyon. Pagbalik ko sa camping site, nakita kong nagising na ang mga kaibigan ko. Nag-aalala sila dahil nawala ako bigla. Sinabi ko sa kanila ang lahat ng aking naranasan pero hindi agad sila naniwala. Kaya naman dinala ko sila mismo sa lugar kung saan ko nakita ang kalansay ng babaeng nagparamdam sa akin. Nakita kong nagulat ang mga mukha nila sa nakita nilang kalansay. Bumalik kami sa kanayunan at ikinuwento sa barangay ang aming natagpuan. Maging sila ay hindi halos maniwala sa kwento ko. Pero hindi kalaunan ay sinamahan din nila kami sa loob ng gubat para kunin ang mga naiwang buto ng babae. At alam niyo ba ang mas nakakatakot pa doon? Marami pang buto o marami pang kalansay ang nakita namin sa mismong lugar. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Ako po si Emil at lumaki ako sa isang maliit na baryo kung saan seryoso ang mga tao pagdating sa pagdiriwang ng Semana Santa. Para sa amin ay hindi lamang ito basta isang tradisyon. Naging batas na ito na hindi dapat binabaliwala at dapat na nirerespeto. Lalo na kung lumaki ka noong dekada 90, alam kong alam ng ilan sa mga nakikinig sa iyo ang ibig kong sabihin. Madaming pamahiin at kasabihan noon tungkol sa mahal na araw. Kaya nga dati kapag mahal na araw, asahan mo ng tahimik ang buong paligid at kahit mga istasyon sa TV at radyo ay nakasarado. Isa sa mga sikat na pamahiin noon sa amin ay kapag Biyernes Santo daw ay huwag na huwag kang lalabas ng bahay mula alas 12 hanggang alas 3 ng hapon dahil patay ang Diyos. Walang nagbabantay sa inyo at walang magliligtas sa inyo. Noong bata pa ako
Takot na takot ako sa sinasabing iyon ng mga matanda at naniniwala kasi talaga ako na patay ang Diyos ng mga panahong yun. Pero habang tumatanda at nagkakaedad ako, unti-unti ko na lang itong tinawanan. Para sa akin, isa lang itong pamahiin na gawa-gawa ng matanda. Hanggang sa dumating ang taong iyon. 1998 po kung hindi ako nagkakamali. Araw ng Biyernes Santo. Mainit ang araw dahil tirik na tirik ito. Tahimik at walang ingay ang buong paligid katulad ng nakasanayan. Walang bata naglalaro. Walang aso na tumatahol at walang mga taong pagala-gala sa daan. Parang lahat ng buhay sa baryo namin noon ay biglang nawala kasi talagang walang ingay noon. 11:00 pa lamang ng umaga, nakapagsara na kami ng bahay. Nakakandado ang mga bintana at pinto. Ang mga kortina ay nakatakip ng maigi sa bawat butas ng bahay. Matulog ka na muna dyan, anak. Huwag kang lalabas mamaya, ah. Sabi ng nanay ko. Tumango lang ako sa sinabi niya. Pero ang totoo, wala akong balak sundin siya. Matutulog ako pero mamaya lalabas ako ng bahay. Ang lakas ng loob ko nun kasi hindi na nga ako naniniwala at hindi na ako takot. Paano ako matatakot katanghali ang tapat noon? Bandang 12:00 ng tanghali, nagising ako. Hindi dahil sa ingay kundi dahil sa sobrang katahimikan sa paligid. Yung tipong parang may mali pero hindi mo maipaliwanag kung ano. Parang ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakaranas ako ng sobrang katahimikan. Tumingin ako sa orasan namin. 12:03 na ng tanghali. Doon ko naalala yung pamahiin na patay ang Diyos sa ganitong oras. Kaya napangisi ako. Wala naman siguro mangyayaring masama sa akin. Bulong ko sa aking sarili. Kaya naman tahimik akong bumangon. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumilip sa labas. Sakto rin namang tulog si nanay, samantalang si lola naman ay nasa duyan sa labas at doon natutulog. Paglabas ko ng bahay, walang tao sa paligid. As in wala. Kahit isang anino, wala akong nakita. Kaya naman naglakad ako sa kalsada habang nararamdaman ang lamig ng hangin. Mainit pero iba ang simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang bagay. Ang mga bahay sa paligid namin, lahat sarado. Pero hindi lang basta sarado ah. Para bang iniwan na lamang ito basta. Parang walang tao sa loob ng kanilang bahay. Grabe naman sila. Mahal na araw lang ngayon pero parang namatayan lahat ng tao dito ah. Sabi ko noon sa aking sarili. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa may dulo ng kalsada. Malapit ito sa maliit na kapilya namin. Pagkalapit ko sa kapilya, may nakita akong isang babae. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada. Tapos nakatalikod sa akin. Nakaputi siya, mahaba ang damit niya na para bang sinaunang kasuotan. Ate. Tawag ko sa kanya. Pero hindi siya gumalaw. Lumapit pa ako kasi baka hindi niya ako narinig. Ate, bawal din po kayong lumabas ngayon ah. Bakit po kayo nandito? Biro ko sa kanya. At sa pagkakataong yun, bigla siya nagsalita. Pero hindi siya lumilingon sa akin. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Napatigil ako sa kanyang tanong. Ate, 12:00 po. Bakit po? Tumahimik ulit siya. Tapos sinabi niya, ito ang oras na wala siyang nakikita. Ano pong sabi niyo ate? Sinong walang nakikita?
Sagot ko sa kanya. Ilang sandali pa, dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita ang mukha niya. Wala siyang mga mata. Parang blanko. Purong itim lang ang laman ng mga ito na parang hukay na walang laman. Napatras ako. Hindi ko natapos ang aking sasabihin dahil bigla siyang ngumiti. At ang ngiti niya, hindi normal na ngiti. Abot hanggang tenga ito. Pero walang emosyon. Sa kanyang blanko at lubog na mga mata, nakikita ko ang mga pulang dugo na dumadaloy mula dito. Malaya kami ngayon at kahit anong gawin namin, wala siyang magagawa kasi patay siya. Tumakbo ako pagkarinig ko nito. Hindi ko na inisip kung saan ba ako pupunta. Basta ang mahalaga ay makalayo ako sa babaeng yun. Sigaw ako ng sigaw ng, "Mama! Mama!" Pagkarating ko sa bahay namin, agad kong binuksan ng malakas ang pinto at isinara ito ng malakas. Humihingal akong sumandal sa pinto. Nagulat pa ang nanay ko, nakakalabas lamang nun sa kwarto na nagpupunas pa ng mata at halatang bagong gising lang siya. Sumunod naman si Lola na kanina pa pala ako nakita na tumatakbo. Tinanong nila ako kung ano nangyari sa akin at bakit ganoon na lamang ang takot sa mukha ko. Hindi pa ako agad-agad nakasagot noon sa kanila dahil sa sobrang takot. Nang huminahon ako at naikwento ko sa kanila ang buong kwento ko, ay isang malakas na palo pa ang natanggap ko mula kay nanay. Sabi niya, bakit daw lumabas-labas pa ako at hindi nakinig sa kanila. Ako na tong halos mamatay sa takot ako pa ang napalo. Dahil sa karanasan ko ngayon, pinili ko na lang talagang mamalagi sa loob ng bahay na yon tuwing mahal na araw. Mas gugustuhin ko nang magkulong kaysa sa makita ulit yung babaeng yon. Hello Sir Jax at sa lahat ng mga nakikinig sa iyo. Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Diego. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo na nangyari noong Semana Santa na hindi ko makakalimutan. Taong 1996 po ito nangyari. Bata pa po ako noon, siguro mga nasa 12 taong gulang. Lumaki ako sa isang probinsya sa Bicol, kung saan ang mga paniniwala sa mga engkanto at lamang lupa ay malalim pa rin. Bawat taon, tuwing Semana Santa ay pinagbabawalan kami ng lola ko na maglaro sa labas, lalo na sa mga liblib na lugar na kung saan ay hindi niya kami nakikita. Sabi niya pa sa amin noon, naglalabasan daw ang mga engkanto at maligno sa mga panahong yun. Ngunit nga dahil sa pagiging bata at katigasan ng ulo namin, hindi namin pinapansin ang mga ito. Hanggang isang Huwebes Santo, habang naglalaro kami ng aking mga pinsan sa likod ng aming bahay, nakita namin ng isang matandang punso. Sabi ng lola ko, hindi raw dapat galawin ang mga punso dahil doon nakatira ang mga duwende at engkanto. Pero dahil sa aming pagiging mapusok, nagpasya kaming hukayin mismo ang punso. Habang hinuhukay namin ito, nakita namin ng isang lumang banga. Sa loob ng banga, may nakita pa kaming mga lumang barya at isang maliit na estatwa na gawa sa kahoy. Hindi ko alam kung anong itsura nito pero sa pagkakaalam ko, para itong isang diwata. Tuwang-tuwa kami noon. Akala kasi namin ay nakahanap na kami ng isang kayamanan. Pero mali kami. Dahil nung gabing iyon, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa amin. Nagising ako sa gitna ng gabi dahil sa isang malakas na ingay. Pagdilat ng mga mata ko, nakita ko ang isang maliit na nilalang na nakatayo sa tabi ng aking kama. Ito ay mayroong mahabang balbas, matutulis na tenga at nagliliyab na mga mata. Hindi ito nagsasalita pero ang kanyang presensya ay sapat na para manginig ako sa takot. Iyon ang unang pagkakataon na hindi ko magawang gumalaw at makapagsalita.
Idagdag mo pa na biglang sasakit ang lalamunan ko kapag gusto kong magsalita. Yung mga paa ko biglang sasakit din kapag gusto kong tumayo o tumakbo. Biglang nakaramdam din ako ng isang matinding sakit sa aking tiyan. Para akong sinasaksak ng libu-libong karayom. Ganoon ang eksaktong nararamdaman ko. Nagsimula akong umiyak at nilapitan ako ni Lola. Nakita niya ang maliit na nilalang at maging siya ay natakot at namutla ang kanyang mukha sa kanyang nakita. Sinabi niya na baka raw ito ang bantay ng punso at nagalit ito dahil ginulo namin ang kanyang tirahan. Sinabi niya pa sa akin na kailangan naming ibalik ang banga at ang estatwa sa punso at humingi kami ng kapatawaran. Noong gabi ring iyon, nalaman kong hindi rin maganda ang pakiramdam ng mga pinsan ko. Pare-parehas kaming nakaramdam ng iisang sakit noon. Kahit na mahina ang aming katawan, ay pinilit naming bumalik sa punso kasama ang aking mga pinsan at ilang nakakatanda. Ibinalik namin ang banga at ang estatwa at humingi kami ng kapatawaran sa mga engkanto na aming nagambala. Pagkatapos noon, unti-unting nawala ang sakit sa aming lalamunan, tiyan, gayon din sa aming paa. Pero ang takot namin sa mga ganong nilalang ay nanatili na sa aming katawan. Tuluyan naman po kaming gumaling nang lumublob kami sa isang ilog noong Sabado de Gloria. Sir Jax, simula noon, hindi na ako lumalapit pa sa kahit na anong punso. Ang karanasan ko na iyon ay nagturo sa akin na ang Semana Santa ay hindi lamang panahon ng paggunita sa pagpapakasakit ni Kristo, kung hindi pati na rin ng paggalang sa mga nilalang na hindi natin nakikita. Ang sumpa ng matandang punso ay isang paalala na mayroong mga bagay sa mundo na hindi natin naiintindihan at kailangan nating igalang ang kanilang presensya. Sa tuwing nakakita ako ng punso, naiisip ko ang maliit na nilalang na nagpakita sa akin noon at umaasa ako na sana ay hindi na siya magagalit pa sa amin. Itago mo na lamang po ako sa pangalang Kiko. May isang kwento akong nais na ibahagi sa inyo na nangyari noong taong 1999. Mahal na araw po noon. Ito ay nangyari noong ako'y nasa kolehiyo pa sa isang bayan sa Ilocos Norte. Nagpasya kaming magkakaibigan na mag-field trip doon sa Ilocos Norte para sa aming klase sa history. Ang lugar kasi na yun ay kilala sa mga lumang simbahan at mga bahay na bato na parang may sariling kwento. Kaya kung may isang lugar talaga na pwedeng puntahan, iyon ang eksaktong lugar. Akala namin magiging isang educational at masayang karanasan ito, pero ni minsan, hindi namin naisip na kakaiba pala ang aming mararanasan. Pagkarating pa lamang namin doon sa lugar, napansin ko kaagad na katulad din ito ng ibang probinsya na aming napuntahan. Ang bayan ay tahimik at halos walang tao sa kalsada. Ang mga lumang bahay ay naglalabas ng kakaibang enerhiya na para bang nakikita mo agad ang kasaysayan ng mga ito sa itsura pa lamang. At ang simoy ng hangin noon, presko, malamig sa balat at talagang marerefresh ka at makakalimutan mo ang ingay ng kalsada sa Kamaynilaan. Maayos naman po ang lahat sa katunayan. Wala namang kakaibang nangyari noong Lunes Santo at Martes Santo, hanggang sa mangyari ang mga kakaibang kaganapan noong Miyerkules Santo. Habang naglalakad kasi kami sa lumang sementeryo ng bayan, nakita namin ang isang lumang puntod na parang iniwan, inabandona at napabayaan na. Walang nakalagay na pangalan dito. Wala ring petsa ng kapanganakan at kamatayan. Tanging isang lumang krus ang nakatayo doon. Dahil sa aming nakita, nagsimula kaming magbiro tungkol sa mga multo. Napansin kong natahimik ang isa sa mga kaibigan ko.
Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Clara. Habang kami inagtatawanan, nakita kong nakatingin siya sa puntod na para bang may ibang tao doon. Pagsapit ng Huwebes Santo, habang naglalakad naman kami sa lumang simbahan, nakita ko ang isang babae na nakatayo sa harap ng altar. Nakasuot siya ng lumang damit at ang kanyang mukha ay puno ng lungkot. Hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang mga mata ay parang nagmamakaawa. Nais kong lapitan siya pero bigla na lamang siyang naglaho na parang isang usok. Tiningnan ko ang mga kasama ko at napansin kong wala silang nakikita, maliban kay Clara. Lumapit sa akin si Clara tapos ang sabi niya sa akin na nakita rin daw niya yung nakita ko. Kinilabutan ako noong mga oras na yun, Sir Jax, dahil sa aming magkakaibigan. Si Clara po talaga ang bukas ang third eye. Tumawa na lamang ako noon at pinilit na iniba ang usapan. Ayaw kong isipin noon na kaluluwa ng isang patay na tao ang nakita ko. Pagsapit ng Biyernes Santo, nakita kong umalis ng mag-isa si Clara habang natutulog ang iba naming kasamahan. Nagpa siya kung sundan siya kung saan siya pupunta. Sa hindi kalayuan ay nakita kong bumalik siya sa sementeryo, doon sa lumang puntod kung saan kami nanggaling noong Miyerkules Santo. Naramdaman ko na noong mga oras na yun na may koneksyon ako sa lugar na yun. Habang papalapit ako, narinig ko ang isang mahinang bulong na para bang may tumatawag sa aking pangalan. Nagsimula akong matakot pero nagpatuloy ako dahil nag-aalala ko kay Clara. Pagkarating ko sa puntod, nakita ko ang babae na nakatayo doon kasama si Clara. Hindi siya nagsasalita. Magkaharap lang sila ni Clara. Para siyang nagkukwento noon sa kaibigan ko. Maya-maya nga lang ay lumingon si Clara sa akin at sinanyasan akong lumapit sa kanila. Paglapit ko sa kanilang dalawa, naramdaman ko ang kanyang sakit. Naramdaman ko ang pighati ng babaeng kausap ni Clara. Naramdaman ko na siya ang kaluluwa na nakalibing sa puntod na yon. Biglang naramdaman ko ang isang malamig na hangin na humahagod sa aking kaluluwa. Dahil doon ay nagsimula akong magdasal. Humihingi ng kapatawaran para sa kaluluwa ng babae. Naramdaman ko ang isang init na bumalot sa akin at ang malamig na hangin ay unti-unting nawala. Ang babae ay ngumiti sa amin ni Clara. Isang ngiting puno ng pasasalamat. At pagkatapos noon ay tuluyan siyang naglaho. Naiwan kaming dalawa ni Clara sa sementeryo. Nanginginig pa rin ako noon sa sobrang takot, pero may kapanatagan na sa aking puso at kalooban. Si Clara, parang normal lang. Parang sanay na siya sa mga ganoong pangyayari. Hello, Sir Jax. Kung maaari po ay itago niyo na lamang po ang pangalan ko sa pangalang Luis. Hindi po ako relihiyosong tao. Lumaki ako sa pamilya nagsisimba tuwing linggo, pero habang tumatanda ako, unti-unti akong lumayo sa kanya. Para kasi sa akin, sapat na ang maging mabuting tao. Hindi ko kailangan ng simbahan para maligtas at para patunayan yun. Pero may isang bagay sa buhay ko ang hindi ko kayang takasan. Isang kasalanan na hindi ko kailanman na ikwento kahit kanino man. At ngayong Semana Santa, pakiramdam ko hinahabol na ako nito. Nangyari po ang karanasan kong ito taong 2006. Nagsimula ang lahat noong Huwebes Santo. Mag-aalas 6 na ng gabi noon. Umuwi ako sa probinsya namin katulad ng nakasanayan ko. Tahimik ang buong baryo. May mga nagpuporsisyon, may mga nagdarasal, at ang iba naman ay nasa loob lamang ng bahay. Habang naglalakad ako pauwi, nadaanan ko ang isang lumang simbahan.
Matagal na itong hindi ginagamit ayon sa mga nakatira doon. May bagong simbahan na kasi sa kabilang baryo at doon nagsisimba ang halos lahat ng tao. Yung lumang simbahan, ginawa na lamang meeting place ng mga ministry. Kaya naiwan na lamang itong luma. Unti-unting kinakain ng panahon dahil sa hindi maayos na pag-aalaga. Pero noong gabing yun, napansin kong mayroong ilaw sa loob ng simbahan. Kaya naman napatigil ako at napatingin. Oh, bakit bukas to? Akala ko ba wala ng tao dito? Tanong ko sa aking sarili. Kaya naman lumapit ako at bahagyang binuksan ang malaking kahoy na pinto. Naririnig ko mula sa loob ang isang mahina at paulit-ulit na pag-usal ng dasal. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro dahil sa bigat ng nararamdaman ko, siguro dahil sa guilt, o baka dahil sa takot kaya ako ginawa yun. Dahan-dahan akong pumasok. Madilim ang loob ng simbahan, pero mayroong ilang kandila na nakasindi. At sa bandang unahan, mayroong kumpisalan. Luma na ang kumpisalang ito. Gawa sa kahoy katulad ng isang normal na kumpisalan. Mayroon itong kurtina sa gitna na naghihiwalay sa magkukumpisal at sa pari na pagkukumpisalan mo. Halatang matagal na itong hindi nagagamit kasi sa dami ng alikabok na nandito. Pero nakita ko namang may tao sa loob kaya lumapit ako. Mayroon akong nakikitang anino sa kabilang side. Kaya alam kong isang pari ang nandoon. Napalunok ako ng laway at tahimik na lumapit sa lugar kung nasaan ang kumpisalan. Father? Mahina akong tawag. Ilang segundong tahimik hanggang sa nagsalita yung nasa loob. Lumapit ka pa dito. Wika nito. Mababa ang kanyang boses. Malalim at parang nanggagaling kung saan. Lumapit nga ako sa kumpisalan at nagsimulang umupo sa kabilang side. Kinakabahan ako kasi hindi ko alam kung bakit ko ginagawa to. Pero talagang mayroong nagtutulak sa akin para magkumpisal. Magkumpisal ka? Sabi ng boses. Kaya naman huminga ako ng malalim. Patawad po, Father. Sapagkat ako'y nagkasala. Nanginginig ang boses ko. Hindi ako sanay. Hindi ako nagkumpisal ng ilang taon na at alam kong maituturing na kasalanan yun. Habang nagsasalita ako ay tahimik lamang ang pari sa kabila. Father, hindi ko po alam kung paano at saan ko sisimulan ng sasabihin ko eh. Alam mo na. Simulan mo sa pag-alala kung ano ang nagawa mo. Putol niya sa akin. Nanlamig ako. Napapikit ako. At doon ko na nga sinabi yung kasalanan na matagal ko nang tinatago. Father, may nasagasaan po kasi ako eh. 2 taon na po nakakaraan. Gabi po yun. Pauwi ako galing trabaho. Tapos biglang may tumawid. Hindi ko po siya nakita agad eh. Tapos natakot po ako. Hindi ako bumaba ng sasakyan. Umalis ako. Tinakbuhan ko siya. Pagkasabi ko noon, tumahimik ako sandali. Huminga ako ng malalim at sabay na tumulo ang luha ko. Hindi ko po alam kung buhay pa ba siya noon, pero iniwan ko siya. Ayoko pong makulong, Father. Nataranta ako noon. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tahimik pa rin yung pari habang nagsasalita ako. Nakikita at nararamdaman kong wala siyang reaksyon sa kabila ng telang nagbabalot sa aming dalawa. Hanggang ilang sandali pa, nagsimula siyang magsalita.
Pinapatawad ka na sa kasalanan mo. Napahagulgol ako noong mga oras na yun. Ilang minuto akong nakayuko at umiiyak. Pagtunghay ng ulo ko, wala ng tao sa kabila. Wala na ring ilaw at kandilang nakasindi sa buong kapilya. Nagtataka man sa mga nangyayari ay tinawag kong muli si Father. Pero walang sumasagot. Mabilis akong lumabas ng simbahan at ilang minutong tinitingnan ang simbahan na yun. Nagtataka at naguguluhan sa mga nangyari. Napahawak ako sa aking ulo. Habang nakatayo ako, ay may nakita akong isang matanda na dumaan. Tay, magandang gabi po. Bukas po ba tong simbahan na to ngayong araw? Tanong ko sa matanda. Napatigil naman siya at napatingin siya sa akin at biglang nag-iba ang kanyang itsura. Anong bukas ang sinasabi mo? Matagal nang sarado yan, iho. Minsan ginagamit yan pero kapag may mga ganitong gawain sa simbahan, walang pumupunta dyan. Sabi niya sa akin. Nanlamig ako. Pero may pari po sa loob kanina. Walang pari dyan. Imposibleng magkaroon ng pari dyan. Kasi yung kura paroko ng simbahan ng bayan na ito ay nandoon sa kabilang baryo. Baka iba na ang nakita mo, iho. Ang maigi pa ay umuwi ka na sa inyo. Wika sa akin ng matanda. Hindi ko alam kung bakit at papaano ako nagkaroon ng ganoong pangitain. Pero simula po noon, pinilit kong hinanap ang taong nasagasaan ko. Nabuhay naman po siya, pero hindi na siya nakakalakad ng maayos. Hanggang ngayon po, hindi ko pa din naaamin ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Kaya tuwing mahal na araw o Semana Santa, gumagawa talaga ako ng paraan para makapagkumpisal at makapagpinitensya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Fredo. May nais lamang po akong ibahaging kwento sa inyo. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang tradisyon na yun. Sa amin po kasi, sa maniwala man po kayo o sa hindi, tuwing Sabado de Gloria ay may iilang pamilya na bumibisita sa simenteryo. Hindi lang para maglinis kung hindi para buksan ang nicho ng kanilang kamag-anak. Sabi kasi sa amin ng mga matatanda at sabi ng mga nakaugalian at pamahiin ginagawa raw iyon bilang pag-alala at para masigurong maayos ang kalagayan ng mga labi bago magpasko ng pagkabuhay. Hindi naman po lahat ng pamilya sa lugar namin ay ginagawa ito. Pero ang pamilya namin ay isa sa mga pamilyang gumagawa ng nakaugalian na tradisyon na ito. At noong taong iyon, ako ang napiling sumama. Ay Fredo, sumama ka kay tito mo para matuto ka rin naman sa mga tradisyon ng pamilyang ito. Sabi ng nanay ko sa akin. Ayoko sanang pumayag pero wala akong magagawa kasi baka mamaya mapagalitan na naman ako ng nanay ko. Hindi kasi ako komportable sa sementeryo, lalo na kapag Semana Santa. Iba ang pakiramdam ko. Parang mas mabigat ang hangin, mas tahimik at parang imbis na maging mapayapa ang araw ko dahil Semana Santa nga, ay mas lalong nakakatakot pa. Pero sabi ko nga, wala akong choice. Maaga kaming pumunta ng tito ko sa sementeryo. Bandang 10:00 ng umaga, nandoon na kami. Mainit ang araw, pero kakaiba ang pakiramdam. Kasama ko noon si Tito Ramon at ang dalawa ko pang pinsan. Tumigil kami sa isang lugar at itinuro niya sa amin ang isang lumang nicho sa may bandang dulo ng sementeryo. Sa pamilya namin, doon nakalibing si Lolo Andres, kapatid ng lolo ko na siyang tatay naman ni Tito Ramon. Matagal na po siyang patay. Ayon sa kwento, tahimik daw na tao si Lolo Andres
pero may pagka-istrikto. Hindi ko na po siya naabutan at sana hindi ko na rin siya nakita. Bakit? Malalaman ninyo maya-maya. Lumapit kami sa may nicho. Luma na ito. May mga bitak ang simento at medyo nakausli na rin ang takip. Matagal na tong hindi nabubuksan. Sabi ni Tito. Sigurado ka, Toy? Tanong naman ng pinsan ko sa kanya. Tumango siya. Kaya nga kailangan nating silipin eh. Hindi ako nagsalita at nakipag-usap sa kanila. Tahimik lamang akong nakatayo at nakatingin sa likod habang sinisimulan nilang tanggalin ang semento sa gilid ng nicho. May dala silang martilyo at pait. Bawat hampas, parang may tunog na umaalingaw-ngaw sa buong simenteryo at sa bawat tunog, pakiramdam ko ay may nakikinig. Ang baho naman yan, Tay! Reklamo ng isa kong pinsan habang hawak-hawak at takip niya ang kanyang ilong. Naamoy ko rin yun, kaya maski ako ay napatakip rin. Hindi pa bukas ang nicho pero lumalabas na ang sobrang baho ng amoy mula dito. Kung tutuusin, parang hindi lamang ito simpleng amoy ng isang patay. Parang mas malala pa yung amoy. Parang may halong basa at bulok na hindi mo maipaliwanag. Huwag kayong mag-alala. Normal lang yan. Matagal nang patayan. Sabi sa amin ni Tito. Pero yun na nga eh. Yun ang problema. Matagal nang patay si Lolo Andres. Pero bakit ganoon pa rin kabaho yung nicho niya? Pinilit kong hindi huminga ng malalim. Ilang minuto pa ang lumipas. Tuluyan nang natanggal ang semento sa gilid. Ano? Handa na ba kayo? Tanong sa amin ni Tito. Walang sumagot pero sabay-sabay nilang hinawakan ang takip ng nicho. 1, 2, 3. Dahan-dahan nilang inangat at tinanggal ang nagtatakip dito. At doon ko unang nakita ang loob. Madilim at hindi klaro ito. Pero may kaba na agad na sumipa sa dibdib ko. Buksan mo pa! Sabi ni Tito. Mas binuksan pa ng mga pinsan ko at doon ko naamoy ng buo ang nakakasulasok na amoy mula sa nicho. Halos masuka ako at napatras ako agad. Putik na yan! Anong? Halos mapamura si Tito sa mga nakita niya. Kasi ang nandoon sa may nicho ay hindi mga buto. Hindi kalansay katulad ng inaasahan namin. Kasi may laman pa ito. Isang katawan at hindi pa tuluyang naaagnas. Para siyang bagong patay na kakalibing lamang. Hindi pwede to. Matagal nang patay si Ama. Bakit may laman pa yan? Nanginginig na boses ni Tio. Hindi ako makagalaw nung mga oras na yun. Nakatingin lang ako sa loob. Nakatingin lang ako mismo sa katawan. Pero habang nakatitig ako, may isang bagay na pinagtataka ko. Bakit walang suot yung bangkay? Kasi hubot-hubad lamang ito. Hindi ba't ang mga patay kapag inililibing dapat nakasuot ng barong Tagalog? Pero yung bangkay na nakita namin sa loob ng kabaong ay walang suot na kahit ano. Tapos ang mas nakakatakot pa doon sa bangkay, nakikita naming gumagalaw ang dibdib niya. Opo Sir Jax, tama kayo ng pagkakarinig. Gumagalaw talaga yung dibdib niya. Tito, ano po yan? Si Lolo Andres po ba yan? Hindi pa noon nakasagot si Tito dahil nakikita kong maski siya ay nagulat sa kanyang nakita. Hindi yan si Ama. Dali, tulungan niyo ako. Takpan natin yan. Sigaw noon ni Tito. Nakita kong mayroon ding ibang mga kalalakihan ang lumapit noon sa puntod. Tapos ay tinulungan nilang isarado yung nasa kabaong. Mabilis nilang ginawa yun. Habang ginagawa nila ang pagsarado sa mismong kabaong ay biglang may tunog mula sa loob. Mahinang boses ito.
para bang isang hangin na dumadaan lamang sa lalamunan. Oh. Napaatras kaming lahat. Takpan nyo na yan! Sigaw ni Tito. Ang bilis ng pagtakip na ginawa nila. Yung ibang tao pa nga ay dinaganan yung mismong kabaong at inihagis ito pabalik doon sa may nicho. Tapos sa hindi inaasahang pangyayari, narinig namin ang isang boses na nanggagaling doon sa kabaong. Hindi nyo dapat ako ginising. Mabagal ang boses, malalim na para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Nakita kong nataranta na sila Tito at yung mga kalalakihang kasama niya na nagsasarado sa may nicho. Yung isa, mabilis na kumuha ng isang sako at nilagyan ito ng lupa. Pagkatapos ay inihagis at itinumpok doon sa may nicho. Agad nilang itinumpok ang lupon ng lupa doon sa mismong nicho. Nagtagumpay naman silang masarado yung buong nicho. Pero sa kabila noon ay nakikita ko ang takot sa kanilang mukha. Maging ako man, takot na takot. Kasi kung hindi si Lolo Andres yung nakalibing doon, sino yung taong nakita namin sa loob ng kabaong? Noong araw ding yun, binalikan nila Tito ang sementeryo kasama ang ilan naming mga kamag-anak. Pagkabukas nila ng kabaong, wala na roon yung taong nakita namin. Sabi nung isa sa mga tagabantay ng sementeryo, baka daw isang uri ng aswang ang nanirahan sa loob ng kabaong ni Lolo. Nanlamig ako nang marinig ko yun. Aswang man o tao o kung anumang maligno ang nakita namin, wala akong kasiguraduhan kung ano yun. Pero simula noon, Sir Jax, hindi na naulit pa sa aming pamilya ang magbukas ng kabaong tuwing Sabado de Gloria.